So good day everyone, my name is Jun Marco Barreros from BSITS 2A at ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng Windows 7, Windows 2008 at saka ng Windows XP sa loob ng VirtualBox. So syempre una muna is i-download nyo tong Oracle VM VirtualBox. So click nyo lang ang website na yan, tapos click nyo tong downloads. So dito may iba't ibang versions ng VirtualBox. Merong pang Windows, pang Mac, Linux at saka ng Solaris or Solaris. So ang device ko is Windows, so click nyo lang yan kung ano mang Windows or kung ano mang gamit yung device. So sa akin, nakapag-download na ako niyan, which is ito. Pag na-download nyo na, open file nyo lang siya. So ito na, preparing to install na siya. At may lalabas na pop-up window na ganito. So, i-next nyo lang to. Sa akin kasi, na-install ko na tong Oracle, kaya hindi ko na to i-remove or i-repair. So, kapag bago pa lang to or wala pa kayong app na ganito, i-next nyo lang ng i-next to at sa pinakahuling pop-up window, merong lalabas na button dito na install. So, click nyo lang install na yon at mag-i-install na yon sa device ninyo. Sa akin, ika-cancel ko na lang kasi meron na ako nyan. At ganito na yung kakalabasan niya. Excuse me. So ito, Oracle VM VirtualBox. So double click nyo lang yan para ma-open siya. So ganito ang itsura niya. Pero sa akin, kailangan nyo pala ng .iso file ng mga operating systems na Windows XP 2008 at saka 7. So ako meron na akong mga ISO file ng tatlong to at galing to sa classmate ko. So yun ang pinakakailangan nyo para makapag-install kayo ng operating system sa loob ng Oracle. So ang gagawin nyo lang, click nyo tong new. Tapos dito sa ISO image, click nyo lang yung drop down button at yung other. So dito, hahanapin natin yung mga ISO file ng mga operating systems na i-download natin sa loob ng Oracle. So, una, ayan, unahin na natin yung Windows XP. So ito siya, ito .iso. So open nyo lang yan. Tapos dito sa name, ilalagay nyo yung pangalan or kahit anong name ng gusto nyo na dapat kaparehas ng name or ng ISO or ng operating system na i-download nyo sa loob ng Oracle. So, para hindi kayo malito, lagay nyo na lang yung pinakapangalan, Windows XP. Yes, Windows XP. So, ganyan. Sa ano pala, kapag mag-install kayo ng ganito, dapat wala siyang ibang kapangalan. So, dito, meron na kasi ako Windows XP, so kailangan wala na dapat kaparehas yun kasi hindi na siya mag-install. So, ayan. Next lang kapag nalagyan mo na. At dito, tatanggalin mo lang yung mga space. Ayan. Tapos, na-next nyo lang siya. At dito, sa hardware, kailangan nyo lang iset yung storage or base memory ng Windows na i-download nyo para maging smooth yung running sa loob ng VirtualBox. So, ayan, iset nyo lang yan kung saan nyo gusto or kung hanggang saan kaya ng memory nyo. Pero I suggest na kalahatiin nyo lang or wag nyong isasagad dito sa may kulay green na to or para hindi siya maging orange. Dapat hanggang dito lang. Tapos sa processors naman, kapag naman 8 CPUs lang yung sa inyo, I suggest na 4, ganon, o kaya ng 2 kapag 8. Kapag 12 CPUs naman, siguro ang recommended ko pa rin is 4 to 6. Basta wag nyo na lang isasagad or ilalagpas sa green para mas smooth at para hindi mahirapan yung mga PC ninyo. So yan, next nyo lang yan. Tapos ito, next nyo lang yan. Tapos kapag i-finish nyo na siya, dun na magra-run yung installation ng operating system na dinownload nyo. Pero sa akin kasi meron na ako. Kapag clinic nyo yung finish, magda-download na yan ng napakatagal at mag install na yan at wala naman kayong ibang pipindutin doon. Maglo-loading lang yun ng maglo-loading hanggang sa ma-fully install niya na yung operating system na yan. So, ganun din yung gagawin nyo sa Windows 2008. Ganun lang ulit. Click nyo lang yung new. Tapos sa ISO image, click nyo yung others. At hanapin nyo naman yung Windows 7 or Windows 8. Tapos open nyo lang. Pangalanan nyo. S Windows. So, ayan. Next nyo lang ulit. Tapos dito, tanggalin lang ulit yung mga space. Yan. Tapos, next lang ng next. Tapos, tulad ng sinabi ko,
Lagay nyo dyan, tapos yung processors, yan. Tas next. So ito, kayo nang bahala dyan kung anong, kung gaano karami yung hard disk na storage na ilalagay nyo sa operating system na yan. So, yan. Pwede nyo ring i-adjust yan. Tas next nyo lang, tas finish, mag install na rin yan sa loob ng Oracle nyo. So, matagal talaga yan, pero hindi ko na siya sasama kasi na-install ko na siya. Pero matagal yan. At, yun lang yung gagawin nyo, mag-aantay lang kayo ng matagal doon. Sunod naman sa Windows 7, ganun pa rin. Sa ISO image, hanapin nyo lang yung file.iso ng Windows 7, which is ito. Open nyo lang, pangalanan nyo ulit. Tapos next, tapos tanggal ulit ng space. Tapos next na ulit. Tapos yan, just nyo lang. Tapos gawing 4 to kung sakali. Tapos next, tapos yan, adjust ulit. Tapos next, hanggang sa ma-finish. Tapos yun. Kapag naka-install naman na yung tatlong operating system na yan, double click nyo lang yan. Mag-open na yan. So, antayin natin. Papakita ko sa inyo kung paano mag-open tong Windows XP, Windows 2008, at saka ng Windows 7. So, inuna muna natin yung Windows XP. So, ayan, powering pa lang siya. Sabihin, opening pa lang siya. So, wait lang natin. Pause ko muna. So, ayan, nag-loading na rin siya. Ganito ang itsura niya kapag i-open nyo na siya. Lang natin. So, ayan na siya. Nag-loading na rin. Lang natin. So, ayan, na-open na natin yung Windows XP. So, medyo malag siya sa akin. Pero, ayan siya. Medyo malag nga siya. Pero, at least na-open nyo yung Windows XP sa loob ng laptop nyo. Kumbaga, dalawang operating system na yun nagra-run sa laptop ninyo. Itong Windows XP at saka Windows 10 or Windows 11 or kung anumang version ng Windows yung gamit nyo ngayon. So, ayan siya. I-log out na natin. Turn off compute. Ay, hindi. Tama. Turn off. Oh, di ko mapindot. Nagloloko. Hindi ko siya maklik. Wait lang. Ayun, so na-close ko na rin siya. Sunod mo naman is 2008. So, ganun pa rin naman yun. Mag-open lang yung operating system pero ipapakita ko na lang sa inyo. Pupause ko na lang siya kasi medyo matagal siya. Wait lang. So, ayun, na-open ko ni Windows 2008 at ito yung itsura niya. Medyo malag talaga siya kapag nag-screen record ako at naka-open tong mga to. So, ayan, refresh lang. Tapos, ilalag off na natin. Or click natin to. Ay, tama, log off. So, ayan. Ano ba to? Please press Control, delete, log on. So, power off ko na lang. So, next naman is Windows 7 naman. Double click lang ulit. Pakita ko lang kung ano yung itsura niya. So, ayan. Starting Windows na siya. So, napaka-nostalgic ng Windows 7 kasi ito yung pinakaunang Windows na nakita ko at nagamit ko noon. So, antayin lang natin yung logo na lumabas. Medyo matagal talaga siya. Bagal. Pero yun, antayin nyo lang naman yan. Pause ko na lang ulit. So, ayan, na-open ko na rin yung Windows 7. At ganito yung itsura niya. Lag talaga siya sa akin. Pero yan. Working file or working fine naman siya. Ayan. Talagang parang Windows 7 ka na talaga dito. So, ayan, ilalag out lang natin. Shutdown. So, ayan na, guys. So, yun lang kung paano mag-install ng tatlong operating system sa loob ng Oracle at pinakita ko lang kung ano yung itsura ng tatlong yun kapag inopen nyo na dito sa Oracle. So, yun lang. Thank you for watching and God bless.